So naghahanap tayo ng alternative sources ng langis. And so but sa halimbawa sa fertilizer, yun na lalo petroleum product na yun, hindi problema yun dahil yung pinagkukuhanan natin na kapag nangako naman sa atin na itutuloy nila yung kanilang mga kontrata. Nga. So, ayun na nga, naghahanap daw ng alternative sources si Pangulong BBM, no? Please naman pakitalungan nyo naman si Pangulo, yung mga kongresista natin dyan, no? Na walang ibang ginawa kundi maging busy sa impeachment. Pakitulungan nyo naman si President Bongbong na bubulol-bulol na halos, di ba? Hindi niya na alam ang pagkakaiba ng petroleum sa fertilizer, oh. Naging pataba pa sa lupa tuloy bigla yung petrolyo, di ba? Kakaisip na sasabihin. So please lang, yung mga kongresista dyan, kung iniisip nyo yung kapakanan ng bawat Pinoy, unahin nyo yung krisis dito sa Pilipinas. Di ba? Si BP, tsaka nyo napakialaman kung talagang, di ba, meron naman talagang ebidensya na dapat siya ma-impeach. I-impeach nyo. Kung kaya nyo nga ng maglantad ng maraming ebidensya, i-impeach nyo. Pero unahin nyo yung krisis dito sa Pinas. Kasi binoto kayo ng tao. Binoto kayo. Kaya sana naman, unahin nyo yung Pilipinas. Isipin nyo Ito, isipin nyo na lang. Buong mundo, namang problema sa krisis ng langis. Tapos tayo, abala sabi, impeachment. Parang parang krisis yata yung impeachment, hindi yung petrolyo. Parang ganun. So kasi, di ba, may krisis na sa langis, nagtataasan na yung bilihin. Tapos sinasabay niya yung BP. Sinasabay niya yung impeachment niya. So yung galit ng buong bayan, galit ng taong bayan, sa inyo mapupunta yun. Kayo ang pagbabalingan. Kayo ang pagbabalingan namin. Kasi, di ba, imbis na humanap kayo ng alternatibong solusyon para matugunan yung pangangailangan namin. Hindi ayuda hindi ayuda. Kasi lalo nyo lang pinagmumukhang kawawa yung Pinoy sa mga ayudang pinamibigay nyo. Hindi ayuda ang solusyon dyan. Kaya kayo nandiyan dyan kasi nagtiwala sa inyo yung tao. Kaya sana gawin nyo ng maayos yung trabaho nyo bilang congressman, bilang halal ng taong bayan. Okay?